Malacanang nanawagan sa taong bayan na huwag kaligtaan ang mga pamilyang naging biktima ng extrajudicial killings sa harap ng atensyong tila na sa sentro sa mga akusado. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Umapela ang Malacanang sa taong bayan na maging bukas ang isip at maramdaman ang damdamin ng mga naiwang mahal sa buhay ng mga EJK victim. Ang panawagan ay ginawa ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa kita ng anyay puro sa mga akusado na sa sentro ang atensyon na hindi dapat. Tanong ni Atty. Castro, bakit tila nag-glorify pa ang mga naaharap sa akusasyong murder at crimes against humanity at tila nalilimutan ang kabilang panig. Ito ay ang pamilyang naiwan ng kanilang mga kamag-anak na di umano'y biktima ng extrajudicial killings o EJK. Pagbibigay din ng palasyo, hindi dapat malimutan ng mga Pilipino ang mga nangamatay sa madugong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Samantala ay umaasa rin si Atty. Castro na hindi magtatago ng anyay isang suspect sa International Criminal Court ang Senado. Sa gitna ito ng ulat na nakipag-usap umano si Senador Bato de la Rosa kay Senate President Chis Escudero para humingi ng proteksyon sa mataas na kapulungan. Sabi ni Castro, abogado naman si Senate President Escudero at batid dito kung valid ang proteksyon na hinihingi ni de la Rosa. Maaari din, sabi ni Castro, na alamin ng Pangulo ng Senado kung valido ang warrant of arrest na kinakaharap ni Senador Bato na co-accused sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marahil ayon kay Castro ay hindi naman kakanlungin at itatago ni Senador Chis Angcabaro na hinaharap din ng ICC sakali mang may lumabas ng mandamiento de aresto. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid. At pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.